Nagsisimula ang pelikula sa Iraq, sa isang pasilidad ng Al-Qaeda kung saan naghahanda ang ilang mga ekstremista na pumatay ng maraming bihag. Sa puntong ito, pumasok si Marine John Triton sa silid, pinaputukan ang mga terorista sa kabila ng hindi naaprobahang makipag-ugnayan. Napipilitan siyang makisali sa malapit na labanan, ngunit mabilis niyang sinira ang buong pangkat at pinalaya ang mga bihag. Sa kabila ng kanyang kagitingan, ipinaalam kay John na marangal siyang matatanggal sa serbisyo. Sumakay siya sa isang eroplano pauwi, kung saan sinalubong siya ng kanyang asawang si Kate na malugod siyang binati. Masayang-masaya siya sa pag-uwi sa kanya at inaasahan niyang makasama siya ng mas maraming oras. Si John naman ay nahihirapang umupo sa bahay at nagsimula ng bagong trabaho bilang security guard. Kinabukasan, isang magnanakaw na nagngangalang Rome ang huminto sa isang tindahan ng alahas. Pumasok siya, kung saan naghihintay na ang mga barkada niya. Nagkunwari siyang iniinspeksyon ang mga mahahalagang gamit bago sinalakay at nawala ng malay ang security guard. Si Bennett, ang kanyang kaibigan, ay naglabas ng kanyang mga sandata at inutusan ang lahat na dumapa. Dahil bulletproof ang likod na salamin, inagaw ni Rome ang isang babae at pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi binuksan ng manager ang pinto. Binuksan niya ang mga pinto, at naglabas ng sandata ang batang babae. Inilantad ang kanyang sarili na si Angela, isang miyembro ng kanilang grupo, at ang babae ni Rome. Pumunta si Rome sa likuran at inutusan ng manager na punan ng isang pouch ng mga diamante. Bago siya umalis, sinigawan siya ng manager na sinasabing bugbugin siya, kaya naniniwala ang mga pulis na totoo ito, ngunit pinatay siya ni Rome. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ang gang, kung saan naglabas ng machine gun si Rome at pinaputukan ang paparating na mga pulis. Ang isa pang miyembro, si Morgan, ay pinasabog ang kotse ng pulis nang malapit na silang umalis. Sinusuri ng mga pulis ang site pagkatapos ng krimen, at ipinapalagay nila na isa sa mga empleyado ang sangkot sa pagnanakaw. Sinimulan ni John ang kanyang bagong trabaho bilang isang security guard para sa isang malaking korporasyon na nagbabahagi ng shift sa kanyang katrabaho na si Joe. Pagkatapos ay isang mayamang kalug ang pumasok sa opisina kasama ang kanyang 2 bodyguard at nag-sign in bago umalis. Habang nasisiyahan si Joe sa kanyang trabaho, naboboryo si John. Sinabi sa kanya ni Joe ang tungkol sa mga pakinabang, kita, at ang katotohanang wala siyang magagawa, at hinihimok niya siyang magpahinga. Nakatanggap sila ng tawag mula sa 12 palapag tungkol sa isang kaguluhan. Sa itaas na palapag, sinasalakay at minumura ng mayamang kalug ang kanyang dating kasintahan hanggang sa dumating sina John at Joe. Nang sinubukan niyang insultuhin si Joe, itinaas siya ni John at dinala siya sa pangunahing palapag, kung saan sinabi niyang sumugod siya. Nang dumating ang kanyang mga gwardya, siya ay naging walang takot at nagsimulang tuyain si John, na humantong sa isang away. Bago ihagis ang lalaki sa bintana ng gusali, pinatumba ni John ang 2 bodyguard at sinibak dahil sa pag-atake, at nasuspinde si Joe. Ang dalawa ay umuupo at nag-uusap. Si Joe ay nagpapaalala kay John na ang tanging laging nandyan sa buhay ay pagbabago, at dapat niyang tanggapin ang pagiging tambay. Dahil dito, nabuhayan ng loob si John at nagpa siyang umuwi para bisitahin ang kanyang asawa. Bumalik na sina Rome at Angela sa kanilang hotel room, at siya ay nangangamba sa nangyari sa tindahan. Inamin niyang pinatay niya ang manager dahil isinigaw niya ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit ang lahat ay nangyari ayon sa plano. Inihatid ni Joe si John sa bahay at pumasok sa loob, sinusubukang itago ang nangyari sa trabaho, hanggang sa makita nila ang mga nagbabagang balita tungkol sa mga security guard na wala sa kontrol at ibinato niya ang lalaki sa salamin. Humingi ng paumanhin si John sa nangyari, ngunit sinabi ni Kate na nagsimula siyang magtrabaho ng maaga. Iminungkahi niya na magkasama silang mag-road trip at pumayag siya. Kinabukasan, ang dalawa ay nagmamaneho, masigasig sa kung ano ang mangyayari, nang mapansin ni John na kailangan nilang huminto para sa gasolina. Huminto sila sa isang gasolinahan, kung saan nagpapagatong si Rome at ang kanyang barkada, at pumasok si John sa loob para kumuha ng merienda. Si Angela at Bennett ay nakakakuha din ng mga gamit. Kapag ang isang pulis na kotse ay pumila sa likuran nila habang pinupuno ni Rome ang kotse, ang gang ay naalarma. Ang batang pulis ay nagsimulang punan ng kanyang tangke bago makipag-usap sa Rome. Habang tinatalakay niya ang sasakyan,
Nilapitan siya ni Morgan mula sa likuran at binaril siya sa ulo. Pinaputukan ni Rome ang isa pang pulis habang sinusubukan niyang tumakas at pinagbabaril siya. Nang subukang lapitan ni John si Kate pagkatapos marinig ang gulo, siya ay nawala ng malay ni Bennett. Binaril din ni Angela ang clerk bago tumakas ang iba pang grupo. Nagpasya silang kaladkarin si Kate palabas ng kanyang sasakyan. Nagpasya si Rome na kunin siya bilang isang hostage at hinila nila siya palayo nang magsimulang magising si John. Binaril ni Morgan ang gas bago sila umalis na nagdulot ng malaking pagsabog na nagpaatras kay John. Nagkamalay siya sa tamang oras upang pagmasdan ang takbo ng sasakyan palayo kay Kate. Nagmamadali siyang pumunta sa kotse ng pulis, umiwas sa isa pang pagsabog, at tinulungan ng pulis, na buhay pa, palabas ng sasakyan. Sumakay si John sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis upang iligtas ang kanyang asawa. Iniradyo niya ang utos ng pulisya tungkol sa mga nasugatang pulis sa hostage situation at pinipiga ang bawat huling patak ng lakas mula sa sasakyan. Si Angela, na nasa unahan ng jeep, ay naghahanap sa mga gamit ni Kate at napansin niyang kasal siya sa isang Marine. Hindi niya gaanong iniisip ito habang sina Bennett at Morgan ay nagpaputok sa kabilang sasakyan, na pinasabog ito ng mga bala. Sinubukan ng Rome na itaboy si John sa kalsada, ngunit si John ay matyaga at sumusunod sa kanila. Ang bubong ng kotse ni John ay napunit habang siya ay sa pilitang bumaba sa kalsada, ngunit hindi siya bumagal. Nagpaputok sila habang nagmamaneho si Rome sa gilid ng isang bangin. Nabulag si John at dinala siyang tumakbo sa bangin at ang kotse ay bumagsak sa ibaba. Nang dumating ang mga tripulante upang suriin ang eksena, galit na sumisigaw si Kate sa kanila. Pinagbantaan siya ni Angela ng baril, ngunit nakialam si Rome, na nagpapaalala sa kanila na si Kate ang kanilang insurance policy. Ang kanilang sasakyan ay may kabuuan, at binalaan ni Vesera si Morgan na siya ay masyadong nag-trigger happy, at sila ay nag-away. Pinatahimik sila ng Rome, at nagpasya silang maglakbay sa isang latian patungo sa kanilang destinasyon, upang ihulog ang mga hiyas at matanggap ang kanilang gantimpala. Si Van Buren, isang detective, ay dumating sa gasolinahan at nalaman ang tungkol sa signal ng radyo na nakuha ng mga pulis mula kay John. Pagkatapos ay nakatanggap si Van Buren ng isang tawag tungkol sa banggaan at dumating sa site upang mahanap ang van na inabandona. Biglang lumabas si John mula sa latian. Sinabi niya sa detective ang tungkol sa kanyang asawa, at sinabi sa kanya ni Van Buren na hindi siya maaaring bigyan ng pahintulot na ituloy ito, ngunit hindi ito hiniling ni John. Binalaan ni Van Buren si John tungkol sa mga panganib ng mga lalaki, na alam na niya ngayon, at nagmamadaling lumabas upang iligtas si Kate. Nang ang gang ay naglalakad sa latian, nagsimulang makipaglaban si Kate sa kanila hanggang sa mahuli siya ni Bennett. Napapagod na si Morgan sa paglalakad sa latian, at may isa pang pagtatalo sila ni Vesera. Pagkatapos ay binaril ng Rome si Vesera, pinatay siya sa hindi malamang dahilan. Samantala, sinisiyasat ng mga pulis ang latian mula sa taas at baba sa paghahanap ng mga tripulante. Sinundan sila ni John at dumating sa lugar kung saan pinatay si Vesera, kinuha ang kanyang kutsilyo bago nagpatuloy sa kanyang sarili. Nakatanggap ang Rome ng isang tawag mula sa lalaking naghihintay para sa mga hiyas ngunit nagpasya na linlangin siya at panatilihin ang mga diamante para sa kanyang sarili, na nagpapahiwatig na ang lahat ay walang kabuluhan. Samantala, ginagamit ni John ang lahat ng kanyang mga kasanayan sa pagsubaybay upang mapanatili ang kanilang bakas at mabilis na makalapit. Dumating siya sa isang tahimik na kakahuyan at nakaramdam ng panganib. Agad na hinuli siya ni Annette sa kanyang kinatatayuan, ngunit mabilis na pinalaya ni John ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, hinawakan ng isang lalaki si John at tinutukan ng baril at inakusahan siyang isang pulis. Sinusubukan niyang ipaliwanag na hinahanap niya ang kanyang asawa, ngunit pinatumba siya ng ibang lalaki. Nagising si John sa isang shed, na nakatali sa isang upuan, kasama ang dalawang malalaking lalaki na galit na nag-iimpake ng kanilang stockpile. Naniniwala sila na hinahabol sila ng mga pulis at sinimulang suntukin si John ng paulit-ulit, hindi sila naniniwala sa kanyang salaysay. Dahil hindi sila maniniwala sa kanya, nagsinungaling si John at sinasabing siya ay isang pulis, at sinusubaybayan ng iba ang kanyang GPS. Nagsimulang mag-freaking out ang mga lalaki, at sa pandemonyong, nagawang itumba ni John ang isa sa kanila at makatakas mula sa upuan.
Ang dalawa ay nagtagpo tulad ng dalawang naglalakihang truck at nagsimulang magbugbugan na parang mga toro na nagwawala at nagtatapunan. Nakita ni John ang isang pagkakataon at sinamantala niya ito, ngunit nawala na sa kanyang paningin ang Rome at ang kanyang asawa. Gayunpaman, nagpapatuloy siya at kahit papaano ay bumalik sa kanilang landas. Dumating siya sa ilog, kung saan nakita niya si Rome at ang kanyang mga tauhan, kasama si Kate, na pumapasok sa isang abandonadong lodge sa Latian, kung saan balak magpalipas ng gabi ang gang. Si Kate ay unti-unting nawawala sa kanyang mga hangganan habang ang mga lalaki ay nagpasya na maghanap para sa isang generator. Naglalakad si Morgan sa underground at nagsimulang magtrabaho sa generator. Nagsisimula pa lang siya nang sisingilin siya ni John na parang galit na toro. Nagawa ni Morgan na basagin ang isang bote sa ulo ni John nang magsimulang makipagpalitan ng masasamang suntok ang dalawa. Gayunpaman, pinatay siya ni John gamit ang isang talim bago siya makapag-atake pa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Rome at tinawag ang isang kaibigan, humihiling ng kotse na naghihintay sa kanya sa isang marine upang siya ay makatakas. Lumabas si Bennett upang subukang simulan ang bangka na kailangan nila. Tinambangan siya ni John at nagsimulang mag-away ang dalawa, ngunit sobrang lakas ni John, binugbog niya ang kalaban at pinatay ito. Pagkatapos ay nakilala niya si Detective Van Buren na gustong pumalit sa paghabol ngayong nagawa na ni John ang lahat ng gawain. Pumayag ang detective na hayaan itong makita ni John. Kapag namatay ang mga ilaw sa loob ng lodge, sinasamantala ni Kate ang pagkakataong tumakas. Hinabol at na-corner siya ni Angela, at nagsimulang umindayog ang dalawa sa isa't isa hanggang sa bumunot ng baril si Angela. Si John ay pumasok sa lodge, ngunit hinawakan siya ng Rome habang tinutukan ng baril. Pumasok si Van Buren, may hawak na baril sa ulo ni Rome at inutusan siyang ihulog ang kanyang sandata. Biglang ibinaling ni Van Buren ang kanyang baril kay John, na nagpapakita na siya ang naloko ni Rome. Iginiit niya ang mga hiyas mula sa Rome, na inutusan naman ng pulis na barilin si John upang makuha ang kalahati ng mga hiyas. Nang mag-alinlangan si Van Buren, tumakbo si John sa kanya at ginamit siya bilang isang kalasag, habang binaril siya ni Rome. Habang tumatakas ang Rome, napilitang tumakas si John para sa kanyang buhay. Siya at si Angela na lang ang natitira, at bago tumakas kasama si Kate, binaril ni Rome ang mga silindro ng gas sa ilalim ng lodge, ngunit nakatakas si John bago bumagsak ang istruktura. Ipinasok ni Rome si Kate sa trunk ng sasakyan ni Van Buren at tumakas sila. Nang inutusan siya ng Coast Guard na lumabas sa tubig at sinubukan siyang arestuhin, lumabas si John. Ngunit binaligtad niya ang senaryo ng agaw ng Ripple at nagnakaw ng bangka. Nagpasya si Rome na dapat nilang alisin ang kotse ni Van Buren, kaya inutusan niya si Angela na ihinto ang isang semi-truck sa gilid ng kalsada at gamitin ang kanyang alindog upang makalapit ng sapat upang patayin ang driver. Nang si John ay nakasakay sa bangka ng pulis, narinig niya ang ulat sa radyo ng napatay na driver ng truck at ang lokasyon ng ninakaw na truck. Pagsapit ng gabi, dumating si John sa marine, narinig ang pakikipag-usap ni Rome at nakita ang truck. Napansin siya ni Kate at gumawa ng distraction, kaya hindi nila napansin si John, na nagmamadaling umakyat at tumalon sa truck. Inihagis ni John si Angela mula sa sasakyan at nadurog siya ng bus. Tinangka ni Rome na barilin siya, ngunit pinatumba ni Kate ang baril. Sa pamamagitan ng pagmamaneho sa ilang mga barong-barong, tinangka ng Rome na paalisin si John sa truck, ngunit nagawa niyang itangk ang mga suntok bago siya tumilapon. Bumangga ang truck sa isang istruktura na nagdulot ng malaking pagsabog at tumakas si Rome, na iwan si Kate na nakadena sa loob. Sinundan ni John ang truck na bumagsak sa isang gusali at sa ilog. Tinambangan ni Rome si John at sinimulang itumba siya. Nang makabawi si John, nagpatuloy ang dalawa sa pakikipaglaban hanggang sa bumagsak ang isang istruktura sa kanya. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ang isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, sinamantala ni Rome ang pagkakataon na tapusin siya at binasag ang isang sledgehammer sa kanyang rib cage. Inilabas niya ang isang chainsaw, at halos hindi na iwasan ni John na matamaan ito.
Nang magsimulang inasar ng Rome si John tungkol sa kanyang asawa, inipon ni John ang kanyang buong lakas, dinisarmahan ng Rome, sinimulan siyang bugbugin, pinalipad siya, at bumagsak sa ilog kasunod ang kanyang asawa. Lumangoy siya pabalik sa truck, at nakita niya si Kate na walang malay at nakadena. Pinalaya niya siya at dinala sa ibabaw, sabik na sinusubukang ibalik ang kanyang paghinga. Sa wakas ay nagsimulang umubo si Kate sa kanilang yakap. Biglang inatake ng Rome si John gamit ang isang kadena, ngunit inihagis siya ni John at nabali ang kanyang leeg sa ere na ikinamatay niya. Sa huli ay nagyakapan at naghalikan ng mag-asawa habang papalapit ang mga pulis.